May 200 mahigit na Pasigueño ang tumanggap ng tulong mula sa St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated matapos nilang lumapit sa nasabing foundation. Ang iba sa kanila lumapit para sa kanilang mga karamdaman at malubhang mga sakit. Ang iba para sa panganganak ng asawa, meron din na humingi ng tulong para sa pag-aaral ng anak, iba't ibang dahilan ngunit lahat natugunan. Lubos ang pasasalamat ng mga recipients sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Assistance lang para sa panganak na asawa ko. Nakapanganak na kasi siya. Okay na kasi. Okay naman po. Napakabilis po. Pangalawa na po. Cesarean po kasi. Kaya medyo kinapos ng konti. Maraming salamat po sa assistance na binigay nila. Makakatulong po ito. Salamat po. Ano na rin po, panurvive na rin po kahit pang ilang araw na nagastusin sa araw-araw, syempre. Yun po, kaya salamat na rin po. Maraming salamat po, Ms. Sara. Nag-start kasi yun nung nag-offer yung barangay captain namin na pwede kami mag-request ng mga pang-BP, pang-test ng sugar. Tapos itong sa financial assistance, bali nagsabi din sa amin yung kagawad namin, si Ringo Malimban, na sabi niya is kung kailangan daw namin ng panggamot ng asawa ko is pwede kami lumapit sa St. Gerard. So ayun, send ako ng application para sa mister ko. Tapos nag-try din ako nung para sa akin, pero hopefully matawagan ako. Pero mas priority ko yun sa asawa ko. Kasi yung mister ko meron siyang enlargement of the heart, meron siyang diabetic siya, tapos meron siyang spleen enlargement, hypothyroidism. So marami siyang sakit. As in, marami siyang gamot kasi. At saka maraming mga laboratories na kailangan. Malaking tulong naman. Malaking tulong talaga. Ang message ko lang po is good luck po sa St. Gerard at maraming salamat po dahil alam ko po marami po kayo natulungan bukod po sa akin kasi marami po ako naririnig na marami na po kayo nabigyan ng assistance. Nung nagkaroon ng medical mission si Ate Sara and Kuya Curly sa eskwelahan ng Francisco Legazpi Memorial School. Help po dun sa pag-aaral ng anak ko po. Nursing course po kasi. Unexpected po yung text, pero natutuwa pa ako kasi yung totoo po pala na talagang magbibigay ka lang po ng letter. Naghintay lang po ako ng mabilis lang din naman po. Malaking tulong po. Kasi sa ngayon po, yung may babayaran po siya para sa t-shirt nung sa nursing course nila. Inataon. Na-text po ako. Ate Sara and Kuya Curly, maraming salamat po sa tulong niyo po. Sana po marami pa po kayo matulungan. And God bless po sa inyong mag-asawa. Ang pamamahagi ay isinagawa sa opisina ng SGC na ayon kay Ate Sara ay bukas sa publikong nangangailangan ng tulong. Sa katunayan, halos 100 o minsan higit pa ang kanilang natatanggap na mga request araw-araw. Yan pa ang kanyang idinagdag. Meron din daw ilang organisasyon at barangay na lumalapit sa kanila para maging kaagapay sa iba't ibang programa sa kani-kanilang mga lugar. Dito kami sa office, ito yung nangyayari every time na nagre-release kami. So, every day, yun yung sinasabi ko, 100 or more letters a day na na-receive namin. Tapos, since last week wala ako, so na-backlog lahat to. Pinipilit namin ma-release lahat. So, ito partial pa lang to. So, tomorrow, given the opportunity na nasa office pa rin ako, magre-release pa kami ng mga request nila. So, naka-prepare naman din siya. So, yung mga nilalapit dito is more of yung parang medical assistance, yung sa gamot, or financial assistance. Let's say, gusto nila magpa-CT scan, MRI, or request ng doktor. So, yan yung mga nire-release na financial assistance dito. Tsaka yung mga solicitations galing sa iba't ibang barangay na baka may event sila na gusto nilang sponsor namin. So, today,
234 ang naging recipients ng mga financial, medical, tsaka yung sponsor, yung mga sponsorship. Gagawa lang sila ng letter. If it's a organization, sana yung may letterhead nila para legit naman yung transaction or yung pagsosolicit nila dito sa office. Kung ano yung event nila or for medical or financial assistance, kung ano yung nire-request nila, pwede nila i-attach yung reseta nila. Baka meron kaming medication dyan na pwede namin idagdag dun sa, bukod sa financial, gamot din pwede namin ibigay. Yan. So if ever it's like for HOA, may request silang chairs or tables, ilalagay nila sa letterhead nila na nagre-request sila ilang pieces, kung t-shirts, ilang pieces, anong sizes, event siya, kung kailan yung event, para prior to the event, pwede kaming nakaprepare na kami. Wag lang naman 2 or 3 days before the event. At least a week, bigyan nyo naman kami ng at least a week prior to the event. Tapos if it's for medical or financial assistance, gawa lang kayo ng sulat. Kung medical assistance, kung may gamot kami, i-attach nyo yung copy ng reseta nyo with certificate of indigency para mas mabilis ang proseso natin. Yan. Depende yun kung kasi minsan hindi naman pare-pareho yung binibigay. It depends on the urgency. Lalo na pag medical assistance, hindi mo masabi kung anong amount dapat ang ibigay mo. Pero hindi naman at least sila na-zero pag umaalis dito. So it's enough to pacify for medication. Kung may medication kaming inattach, yung financial na nakadikit din doon, pwede nila pambili ng bigas, pang grocery ng konti. So yun yung hindi kami nagsispecify kasi ng amount. Depende yun sa urgency or yung need nung nagre-request. Actually, every day, meron naman pumupunta dito. So our doors are open sa St. Gerard Charity Foundation. Madami na nagpapadala ng request nila for medical and financial assistance. Priority namin talaga is the medical assistance. Tsaka yung financial for, kung halimbawa, kailangan ng CT scan, MRI, yan yung mga pina-priority namin since more of health ang focus namin. Pwede kayo magpasa ng letter dito sa St. Gerard. Monday to Friday, open kami from 9 to 4 para may nagre-receive. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.